Pupunta kami sa monument ni Li Sanpei. Siya yung nakadiscover ng sangkap sa porcelain. Nasa tuktok siya ng bundok. Oh no. Okay. Grabe pala. Grabe pala niya puntahan. Nasa tuktok siya ng bundok. Okay. Parang ang lakas ng ano niya. Hurry up kasi wala nang Ang bigat na. Pabigat ng pabigat na. Yan yung the old village ng Arita. Tama ba? Yes, yes. Ang Arita at Imari ay dalawang bayan sa Kanlurang Saga na kilala sa paggawa ng palayok. Yan yung mga shortcut pala yun. Yung mga shortcut pala. Nee. Oo nga no. Pero in fairness mga kalakay, no, ang ganda ng daanan. Maayos yung daanan. In fairness, Hindi siya hagdanan. Yung pa-incline lang siya para hindi siya mas mabigat. Nakakapagod. Mabigat na akyatin. Alam niyo mga kalakay kung bakit gusto namin siya makita. Importanteng tao siya. Kung paano nabuo yung porcelain. Nandito na kami sa monument ni Li Sanpei. Sila ang unang lugar sa Japan na gumagawa ng mga porselana. Mga 400 taon na ang nakakaraan matapos madiskubre ang kaolinite, ang mineral na mahalaga sa paggawa ng porselana. Ang taas-taas naman? Nasa tuktok talaga siya ng burol ba tawag nito? Oh, burol, bundok. Burol ba? Kasi sa paligid niya meron pang mga mas matataas na bundok. Ang kasaysayan ng Arita Ware ay nagsimula mga 400 years na ang nakakaraan ng si Ginoong Toyotomi Hideyoshi, isang makapangyarihang daimyo. Siya lang naman ang nanakop at nag-unify sa buong archipelago ng Japan, ay hindi na kontento na pinangarap niyang sakupin ang Korea at China. Kaya sinalakay niya ang Korea at dinala pabalik ang ilang mga napakatatalinong Koreanong manggagawa sa Japan. Noong 1616, isa sa mga manggagawang Koreano na si Ginoong Li Sanpei ay nagtungo sa Izumiyama at dito nadiskubre niya ang kaolin, ang mineral na kinakailangan upang gumawa ng porselana. Dahil dito naging unang lugar sa Japan ang Arita na gumagawa ng porselana. Para sa mga pinuno rito, ang bagong teknolohiyang ito ay isang napakahalagang bagay dahil ang porselanang ito ay mas mahusay at mas malakas kaysa sa kontemporaryong palayok at napakahusay na ipinagbibili pa sa loob at labas ng Japan. Binalikan namin tong Izumiyama Quarry, no? Kasi ginabi na kami kahapon. Gusto namin makita ng maliwanag, no? Kung saan na-discover nila yung kaolin. Ito na yun mga kalakay, no? Yung minahan ng kaolin. Tignan nyo naman itong mga mountain mga kalakayo. Mukha na siyang ceramic. Itong Izumiyama, napakayaman pala sa kaolinite, no? Talagang nagamit ng Japan noon. Ang bayan ng Arita at Okawachiyama na siyang tinaguriang The Secret Village ay nagsilbing dalawang pangunahing lugar ng produksyon ng porselana, habang ang Imari ay nagsilbing daungan kung saan ipinadadala ang mga natapos na produkto.
Ang galing mga kalakay, no? May picture pa sila, no? Kung paano sila nagmimina noon. Talagang gamit pa nila noon, kabayo o baka ba to? Pwede daw pasukin dati sa sa loob ng kuweba na yan. Ngayon sinarado ngayon. Ewan ko lang kung bakit sarado. So pwedeng lumapit siya noon, no? Yung mga gustong mamasyal o tumingin. Galing naman nila kay Lee Champagne, no? Kalahin mo yun? Na-discover na itong Kaolin knife. Ang galing, no? Siguro talagang expert na pattern siya, no? Kumbaga, naghahanap siya ng yung raw material na ano kaya ang pwedeng lalong magpapatigas o magpapadurable din sa pot, no? Kaya ngayon kung checkin mo yung yung porcelain na pot trophy, pitik-pitikin mo parang matibay, talagang matibay Pero siyang ang no? nipis. Manipis siya pero mukha talagang mahalata mong matibay eh. Masarap yung pangrigain ng souvenir mo, no? Pag umuwi ka ng Pilipinas. Kaso napakamahal, grabe naman. Oo nga lang, may presyo talaga siya. Kasi nga naman, maganda, talaga naman maganda yung maganda klase. Maganda yung pagkagawa, maganda yung mga design, maganda yung mismong texture niya. Saka yung mismong paggawa niya, yung manipis Parang na. nadadaanan natin yung bundok na to. Naisip ko noon, sabi ko parang may something special dito sa bundok na to. Hindi ko naisip na historical pala. Madalas tayong dumadaan dati dyan eh. Galing tayo ng Kaya Sasebo. pala may mga handrail siya, no? Sarado siya. Maraming malalaking pugon ang kasunod na itinayo sa paligid ng Arita at talagang naging maunlad ito. Naging popular ito sa China at Europa. Nandito na tayo mga kalakay, no, sa Tengkodani Kiln. Ito nakikita natin sa picture, no, yung kiln o yung pugon na gawa nila para tumigas yung mga porcelain na tulad nito. Yan na lang yung mga natitira mga kalakay, no. Ang Tengkodani ay isa sa pinakamatandang pugon sa Arita at ginamit ito mula 1630 hanggang 1660. Ito ay nakatala bilang unang pugon na itinayo matapos matuklasan ang kaulin sa Tara Izumiyama. mga kalakay, samahan nyo ko. Kaya natin. Tignan pa natin kung anong malalaman natin dito. So ito kalakay na, meron siyang 21 firing chambers na pataas po siya, no? Bali 70 meters high. Pataas po. Batay sa mga dokumentong pagmamay-ari ng mga ninuno ni Ginoong Lee Sampey, napili raw ang Tengkodani bilang unang lokasyon ng pugon dahil sa maginhawang access nito sa tubig at panggatong. Ang Tengkodani ay gumagawa lamang ng mga porselana. Porcelain. Para tumigas po yung mga porcelain. So may apoy yan, may apoy akit, yung init, yung baga, papunta doon. Para lahat ng mga nilalagay nila mga porcelain niya paakyat, titigas po siya mga kalakay. So mass production talaga. Yes. Ito yung mga taponan nila, no? Yung mga red check na gawa nila. Dito nila tinatapon. So ang galing na Preserve. pinreserve po nila para makita natin. Saka tingnan niyo mga kalakay, no? Yung porcelain noon at ngayon halos walang pinagkaiba. Talagang makinis na siya at maganda na yung texture niya noon. Ang galing. 400 years na po ito. Years old. Ano? Pero rejected lang yan, ha? Opo, rejected po ito lahat. Hindi bababa sa 4 na noborigama o paakyat na pugon ang nahukay ng mga archaeologists. Ang mga ito ay itinayo upang magpapalit-palit dahil unti-unting humihina ang structures nito sa init ng mga apoy sa loob. Buong kiln po ito. Gumagamit ang domain ng Saga ng sistemang lottery para sa mga producer ng porselana upang manalo ng karapatan na gamitin ang bawat silid ng pugon. Dito ang birthplace ng porcelain. Baka private property yan, ha? Galing. Durugan. What? Dito, dinudurog yung mga kaulin
Rocks. Rock. Ito na yung pinaka-proper ng town. Okay. Tingnan natin yung mga shops nila. Meron pa Tara, kaya? tingnan natin. Naglalakad kami sa alley, no? O Eskinita. Talaga naman nakikita mo mga lumang-lumang mga bahay, no? Diba? May mga ganyan ding style sa atin sa Pilipinas, no? Oo nga. Pero dito napakarami pa po. So, narito po kami Pre-preserve talaga. sa Arita Old Town. So ito mga mga kalaki, mga sinaunang pabrika ng mga pottery. Paggawa ng porcelain. Mundo niya na. Bukas pa yung mga shop nila, nakikita mo talaga sa gilid ng daan habang naglalakad ka sa gilid ng kalsada. Ganda. Ay, mayroon akong ganyang cup isa. So, yan yung normal, no? Na design ng ceramic. Yung blue and white. Pero habang tumatagal, nag-iiba rin po ng design. Nagiging latest na rin po. Ang porselana mula sa lugar ng Arita ay tinatawag sa iba't ibang mga pangalan. Arita Yaki, Arita Ware, Hizen Yaki, at Nabishima Yaki. Ito ay kinuha sa pangalan ng daimyo na nagdala ng mga manggagawa ng palayok pabalik mula sa Korea. At karamihan na nito ay may pangalang Imari Yaki. Ang Imari ay daungan kung saan ine-export ang mga local porcelain, una sa Nagasaki at mula doon sa iba't ibang panig ng mundo. So, yung mga nakikita nyo mga kalaki, no? Mga shop po yan ng mga porcelain. Maganda nga eh. Talagang feel na feel mo na parang bumalik ka nung sinuunang panahon nila sa place na to. Nandito tayo mga kalaki sa Tombay Wall. No? Dito nila tinatago yung mga sikreto nila sa paggawa ng porcelain. Lupa. Talagang lupa siya. Malambot na lupa siya. Uri. Siya? Yung mga broken, yung mga reject na ba yan? So malambot yung lupa niya. Na may mga porcelain. Muli namin binalikan yung saksi sa history dito sa Arita kung paano nagsimula ang porcelain. Alam niyo ba kung ilang taon na siya? 1,000 years old lang naman. Meet my old friend, Ginkgo tree. 1,000 years old. Bali, si Ginkgo tree nga pala mga kalakay, no? Wala siyang bunga. Pagdating ng autumn, yung dahon niya nagiging red at nagbibigay ganda sa punong ito. Ang Nabeshima clan ng Saga Domain, isang samurai clan, ay lumipat ng kanilang pugon mula sa Arita papunta sa matarik na lugar ng Okawachiyama para itago ang kanilang mga lihim na pamamaraan ng paggawa ng porselana.